So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamamay. Ngayon, ang magiging topic natin is about sa kung papaano ka nga ba mamimiss ng malala ng isang lalaki. So mga kamamay, sa mga video nating ini-upload na kagaya ng ganito, so ang daming nagko-comment para daw tayong si Miss Charo, parang pang MMK. So mga kamamay, tatanungin ko po kayo kung ano po ang mas bet ninyo. Yung dating paraan ng pag-share ko sa inyo ng idea o yung ganito para mas naibibigay ko sa inyo ang tumbok na advice pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So i-comment nyo lang yan sa ibaba at hihintayin ko po para po sa improvement ng ating channel na ito. So mga kamamay, umpisahan na po natin ang ating mga tips ngayong umaga na ito. So papaano nga ba mamimiss ang isang tulad mo ng malala ng isang lalaki? Kamusta kamamay? Narito ka ba ngayon dahil nararamdaman mong parang hindi ka na niya pinapansin? Na parang kahit anong gawin mong pagpaparamdam, parang lalo lang siyang lumalayo. Alam mo, napakasakit niyan. Yung ibinibigay mo na ang lahat, oras, pagmamahal, pati na ang sarili mo. Pero parang nakakalimutan na niya kung gaano ka kahalaga. Pero kamamay, gusto kong malaman mo, hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. Ang pag-ibig ay hindi isang kompetisyon kung sino ang mas mabilis mag-reply o mas madalas tumawag. Ngayong araw, pag-usapan natin kung paano mo muling mapagtatanto sa kanya ang iyong halaga. Paano mo siya gagawing sabik sa iyong presensya. Hindi sa paraang nanloloko ka, kundi sa paraang binibigyan mo ng respeto ang iyong sarili. Handa ka na ba? Halika, usap tayo heart to heart. Ano nga ba yung unang dapat mong gawin upang lubos o maging malala ang pagkamis sa iyo ng isang lalaki? So number 1, itigil ang palaging unang pag-chat. Subukan mo lang. Kung ikaw lagi ang nauuna tuwing umaga, itigil mo muna ito. Hayaan mong siya ang mag-isip. Uy, bakit hindi pa siya nagpaparamdam? Bigyan mo siya ng space para hanapin yung presensya mo. Yes mga kamamay, kailangan nyo pong gawin ito. Yung tipong kung nasanay po kayo na sa umaga, ikaw palagi yung unang nagpaparamdam. O kaya naman, 4:00 pa lang ng madaling araw, nagising ka lang dahil naiihi ka. Tapos naalala mo kaagad siya. I-message mo kaagad. 5 kaagad ang iniwan mong message. Hindi po yun makakatulong mga kamamay para ma-miss ka ng isang lalaki. Ang payo ko sa inyo, pigilan ang sarili. Huwag laging karning-karni ang kamay na i-message ang isang lalaki. Ang goal natin dito, mga kamamay, ay ma-miss ka nila ng malala. So, paano mangyayari yon kung umpisa pa lang ng araw, madaling araw pa lang, nandyan ka na at ikaw na yung nauunang nagpaparamdam? Kaya please mga kamamay, paalala lang, kung gusto mong ma-miss ka ng isang lalaki, please, pigilan mo ang sarili mo na ikaw palagi ang unang mag-chat. So next, huwag kang sumagot agad. The 15 minutes rule. Simple lang ito. Kapag nag-text siya,
Huwag kang parang laging naghihintay sa tapat ng phone mo. Maghintay ka ng 15 hanggang 30 minuto bago ka sumagot. Ipakita mo na may ginagawa ka ring mahalaga sa buhay mo. Hindi ka laging available sa bawat sipol niya. Lagi kong sinasabi sa inyo, maghintay ka muna ng ilang minuto bago ka mag-reply. Sa ganyang paraan mga kamamay, mas maiisip ka ng isang lalaki kung ano na bang ginagawa mo. Bakit ang tagal mong mag-reply? Bakit kung ano-anong bagay ang inuuna mo at hindi mo kaagad siya replyan? At ipakita mo rin mga kamamay na meron kang sariling buhay at may ginagawa kang mas mahalagang bagay sa buhay mo kaysa sa mag-reply ka agad sa kanya. Sa ganyang paraan mga kamamay, kapag araw-araw nyo tong ginagawa, araw-araw nyo tong inuulit-ulit, araw-araw nyo siyang pinaghihintay, 15 hanggang 30 minuto lang naman maiisip ng lalaki na parang ang busy mo na, ang dami mong ginagawa. Although nagre-reply ka pa rin naman, hindi ka nagkukulang, pinaghihintay mo lang siya. Sa paraang yan, diyan ka lalong mamimiss ng isang lalaki. So next, ipakita mo na masaya ka kahit wala siya. Mag-post ka ng picture na nakangiti ka o nagkakape ka kasama ang mga kaibigan mo. Huwag puro hugot o malulungkot na quotes. Kapag nakita niyang effective ka at masaya ka kahit wala siya, doon siya magsisimulang kabahan na baka napapalitan na siya. Napakahalaga na ipakita mo sa isang lalaki na mas sumasaya ka, na kaya mong ngumiti, na kaya mong makipag-mingle sa mga kaibigan mo. Mag-post ka sa social media, sa accounts mo na nakangiti, na masaya, na nagkakape kayong masaya ng mga kaibigan mo. Sa ganyang paraan mga kamamay, magtataka at magwo-worry ang isang lalaki kung bakit mas parang sumasaya ka simula nung lumayo ang isang lalaki sa iyo. Bakit parang hindi ka kulang simula nung nawala ang isang lalaki sa iyo? Talagang kakabahan yan at mafe-feel na baka isang araw napalitan na siya sa buhay mo. At sa ganyang paraan, hahanap-hanapin ka na niya. Siya na yung mamamalimos ng atensyon sa iyo. So next, magkaroon ka ng misteryo. Huwag mong ikwento ang lahat ng nangyari sa araw mo sa isang mahabang message. Kapag tinanong ka niya, sumagot ng maikli pero sweet. Hayaan mo siyang magtanong pa. Ang lalaki, likas na hunters yan. Gusto nilang may hinahabol at inaalam tungkol sa iyo. Mga kamamay, kung ano man ang nangyari sa araw ninyo. Halimbawa, tinanong ka niya, babe, balita, kamusta ang araw mo? Kamusta ang trabaho mo? Sumagot ka lang ng maiksi, pero yung tipong masaya ka, excited at sweet. Sa ganyang sagot, mga kamamay, magtatanong muli ang isang lalaki. Yung tipong maku-curious siya kung bakit ganyan ang kilig, ganyan ang ngiti, at ganyan ang saya mo habang sumasagot. Maku-curious siya. Bakit ngumingiti ka? Bakit sumasaya ka? Anong meron? At sino ang nagpapangiti sa iyo? Mga kamamay, nandoon ang misteryo na kung saan yung misteryo na yon, yun ang magtutulak sa isang lalaki upang hanap-hanapin ka niya para tanungin ka niya palagi kung ano ang dahilan ng pagngiti mo. So next, unahin mo ang sarili mo.
Mga kamamay, ito po yung ating golden rule. Ito ang pinakamahalaga. Kapag mahal mo ang sarili mo, yung tipong nag-aayos ka, nag-aaral ka, o nagtatrabaho ng mabuti, nagkakaroon ka ng vibe na mahirap iwasan. Sabi nga ng mga viewers natin sa comment section, nung inuna nila ang sarili nila, doon biglang bumalik at naghabol ang mga partner nila. Mga kamamay, bago tayo magpaalam sa videong ito, gusto kong iwan sa inyo ang isang mahalagang kaisipan. Huwag kang matakot na mawala siya habang ginagawa mo ang tama para sa sarili mo. Minsan kasi, sa sobrang takot nating maiwanan, ibinibigay natin ang lahat hanggang sa wala nang matira sa atin. Pero tandaan mo, ang lalaking tunay na nagpapahalaga sa iyo, hindi kailangang mawala ka para lang ma-realize niya ang worth mo. At kung kailangan mo mang dumaan sa pananahimik para lang ma-miss ka niya, gamitin mo ang oras na yon hindi para maghintay sa kanya, kundi para mas mahalin ang taong hinding-hindi ka iiwan, ang sarili mo. Dahil sa huli, ang pinakamasarap na pakiramdam ay hindi yung hinahanap-hanap ka niya, kundi yung alam mong kahit mag-isa ka, buo at sapat ka. Ngayon kamamay, gusto ko namang marinig sa inyo, alin sa mga tips natin ang susubukan mo simula ngayong araw? O baka naman may kwento ka kung paano mo ginawa ang no contact rule at ano ang naging resulta nito sa iyo. Mag-comment kayo sa ibaba, binabasa ko ang mga kwento nyo dahil alam nyo ba na sa bawat comment ninyo, marami ring ibang mga kamamay ang nakakakuha ng lakas ng loob. Huwag din kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para lagi tayong magkakasama sa inyong journey sa pag-ibig. Muli, ako ang inyong mamay, mahalaga ka, mahal kita, at see you sa ating mga susunod pang mga video. God bless. Paalam.